Mabuhay mga kaibigan, ako si #WalkWithLan at maligayang pagdating sa isa na namang episode ng katotohanan sa likod ng balita. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hinintay nating bayani sa Senado, sina Senador Robin Padilla, Ronald Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta na para sa marami ay may tunay na lingkod bayan, ngunit para sa iba ay mga senador ng Duterte. Teka, sino ba talaga ang mga ito? May mga nagsasabing sila ay nasa Senado lamang para protektahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Pero totoo kaya ito? O baka naman ang kanilang katapatan ay hindi lamang sa isang pamilya kundi sa sambayan ng Pilipino na hinintay ang tunay na pagbabago. Tara, alamin natin ang katotohanan. Kaya't mga kaibigan maghanda kayo ng kape, tsokolate o kahit anong pang-enerhiya dahil ilang mga minuto tayong maglalakbay sa mundo ng serbisyo, publiko, katapatan at pag-ibig sa bayan. I-like at i-subscribe at i-comment ang inyong salubin sa baba. At kung gusto nyong suportahan ng ganitong content, magpadala ng supers para tuloy-tuloy ang laban natin para sa katotohanan. Let's dive in. Mga artikulong inilathala ng police files tonight noong May 26, 2025 na nagsabing sina Senador Robin Padilla, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta ay mga senador ng Duterte, hindi ng Pilipinas. Pero teka muna hindi ba't ang paglilingkod sa bayan ay hindi natin sinusukat sa mga akusasyon, kundi sa mga konkretong nagawa? Tingnan natin ang track record ng mga hinintay nating senador at si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na para sa marami ay simbolo ng tunay na pagbabago. Si Digong sa kanyang termino bilang Pangulo ay naglunsad ng mga proyektong nagpabago sa Pilipinas. Sandali lang po Si Digong sa kanyang termino bilang Pangulo ay naglunsad ng mga proyektong nagpabago sa Pilipinas mula sa Build na nagbigay ng mga kalsada at tulay hanggang sa giyera kontra droga na naglinis ng mga komunidad. At ang mga senador na ito, sila ang mga tumulong upang may pagpatuloy ang kanyang bisyon para sa mas ligtas at maayos na Pilipinas. Hindi ba ito ang tunay na serbisyo publiko? Unang-una, pag-usapan natin si Senador Robin Padilla. Kilala natin siya bilang action star, pero sa Senado, siya ang tunay na bad boy ng bayan. Bad boy sa korupsyon, bad boy sa krimen. Siya ang nanguna sa pagsusulong ng mga batas para sa kaligtasan ng publiko. Tulad ng resolusyon noong 2023 na nagdedepensa sa soberenya ng Pilipinas laban sa panlabas na panghihimasok tulad ng ICC at yung pagbisita niya sa The Hague. Huwag natin husgahan agad Ipinakita niya ang kanyang suporta kay Duterte, isang leader na minahal ng milyong-milyong Pilipino. Kung yakapin man siya niya ang standee ni Digong, yakap din yon sa puso ng mga Pilipino. Isang araw sa The Hague, isang senador ang naglalakad, hawak ang standee ni Digong. Boss, nandito kami para sa iyo, sabi niya habang humingiti sa mga dumadaan. Ang mga Dutch kahit nagtaka ay humanga sa kanya, dedikasyon This man loves his leader, sabi ng isa. At sa likod ng standee, ang tunay na mensahe, ang pag-ibig sa bayan ay hindi natatapos sa termino ng isang Pangulo. Si Robin, mga kaibigan, ay senador ng puso ng mga Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin si Senador Robin, Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng PNP, na kilala sa kanyang tapang sa giyera kontra droga. Ang oplang tokhang para sa mga kritiko, simbolo ito ng karahasan, pero para sa maraming Pilipino, ito ang nagbigay ng katahimikan sa mga barangay, ng dating takot sa mga drug pusher at addict. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, noong 2018, bumaba ng 74% ang mga kaso ng krimen sa mga komunidad dahil sa drug war. Hindi ba't ito ang resulta ng tunay na serbisyo? Si Bato bilang senador ay patuloy na nagtataguyod ng mga batas para sa kaligtasan ng publiko tulad ng kanyang panukalang palakasin ng Philippine National Police at tungkol sa ICC, sabi ni Bato, ang mga kasong ito ay binulag ng politika. Teka hindi ba't ang Pilipinas ay may sariling hudikatura? Ba't kailangan ng ICC ang magdesisyon para sa atin? Mga kaibigan, si Bato ay hindi lamang senador. Siya ang boses ng mga nanay at tatay na nais ng ligtas na komunidad para sa kanilang mga anak.
Ang giyera kontra droga ay hindi perpekto, pero sino ang may ganang linisin ng kaguluhan kung hindi ang mga tulad ni Bato? At kung sakali bang may ICC warrant laban sa kanya, hindi ba dapat nating tanungin bakit hinintay natin ang ibang bansa para husgahan ang ating mga bayani? Bato, saludo kami sa iyo. Ayon sa Pulse Asia noong February 2025, 65% ng mga Pilipino ang naniniwalang epektibo ang drug war ni Duterte sa pagpapababa ng krimen. Si Bato bilang hepe ng PNP ay nagbigay ng disiplina at seguridad sa maraming komunidad. Ang ICC case para sa maraming, ito ay laban sa soberenya ng Pilipinas. Bilang mga senador, ipinakikita ni Bato na ang kanyang katapatan ay hindi lamang kay Duterte, kundi sa mga Pilipinong hinintay ang kaligtasan. Pangatlo, ang ating listahan na si Rodante Marcoleta, ang dating Sagip Party List representative na ngayon ay senador-elect. Si Marcoleta ay kilala sa kanyang advokasya para sa mga marginalized, mula sa mga magsasaka hanggang sa mga manggagawa. Noong 2020, siya ang nanguna sa pagsusuri sa prangkisa ng ABS-CBN. Isang desisyon na para sa marami ay nagbigay ng boses sa mga hinintay ng malalaking media corporations. At bilang senador-elect, handa siya maglingkod sa impeachment trial ni Sara Duterte ng may integridad at katapatan sa batas. Mga kaibigan, si Marcoleta ang tipo ng politikong hindi natatakot sa malalaking pangalan kahit media giants pa yan. Noong 2017, ipinanukala niyang bawasan ang budget ng CHR sa 1,000 pesos. Pero teka wag muna tayong magmalaki. Iyon ay para ipakita ng CHR kailangan maging mas accountable sa bayan. At ngayon, bilang senador-elect, si Marcoleta ay handang-handa na maging hukom sa impeachment trial ni Sara. Hindi siya psychic. Mga kaibigan, siya ay isang lingkod bayan na may prinsipyo. Isang araw sa isang liblib na barangay, isang party list representative ang nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Kami ang inyong boses, sabi niya. Sa likod ng kanyang mga salita, ang suporta ni Digong, si Marcoleta ang tunay na para sa masa. At ngayon, bilang senador-elect, ang kanyang misyon ay malinaw, maglingkod para sa bayan, hindi para sa iilan. Marcoleta, ikaw ang tunay na sagip ng bayan. Ngayon, pag-usapan natin ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Noong February 5, 2025, impeach siya sa House of Representatives sa mga kasong graft, bribery, at betrayal public trust. Pero teka, hindi ba't si Sara ang nagbigay ng mga programang pang-edukasyon at kalusugan bilang kalihim ng DepEd at Vice Presidente? Ang tanong, kaya ba ng ating mga senador tulad ni Padilla, De La Rosa at Marcoleta na maging patas sa paglilitis na ito? At bakit nga ba sila hinintay ng maraming Pilipino? Ayon sa Vera Files, kailangan na 16 na boto para maalis si Sara sa pwesto. Pero sina Padilla, De La Rosa at Marcoleta ay mga senador na kilala sa kanilang prinsipyo. Ang kanilang suporta kay Sara ay hindi tungkol sa katapatan ng isang pamilya, kundi sa paniniwalang ang hustisya ay dapat batay sa ebidensya, hindi sa politika. Hindi ba't ito ang tunay na demokrasya? Mga kaibigan, ang impeachment trial na ito ay hindi lamang tungkol kay Sara Duterte. Ito ay tungkol sa ating pananampalataya sa ating mga institusyon. Kung mga senador natin ay boboto batay sa ebidensya at hindi sa mga akusasyon ng mga kalaban ni Duterte, mapapatunayan natin na ang Senado ay para sa bayan, hindi para sa mga dynasties. Kaya't suportahan natin ang mga senador na nagtatrabaho para sa atin. Ayon sa Pulse Asia noong February 2025, 45% ng mga Pilipino ang tutol sa impeachment ni Sara na nagpapakita ng malaking suporta sa kanya. Ang mga senador tulad ni Padilla, De La Rosa at Marcoleta ay hindi lamang nagproprotekta kay Sara. Sila ay nagproprotekta sa prinsipyo ng due process. Ang impeachment ay dapat batay sa matibay na ebidensya, hindi sa mga akusasyon sa pampolitika. Hindi ba't ito ang hinintay natin sa ating mga senador? Okay, sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Duterte ay naharap sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang giyera kontra droga. Arestado siya noong March 11, 2025, ngunit para sa maraming Pilipino ay isang atake sa ating soberenya. Si Duterte ay nagbigay ng build at naglinis ng mga komunidad mula sa droga at hinintay ng milyong-milyong Pilipino. At sina Padilla, De La Rosa at Marcoleta, sila mga boses ng bayan sa Senado na nagtatanggol sa ating karapatan bilang Pilipino na magdesisyon para sa sarili natin. Kahit may banta ng ICC warrant laban kay Bato, ang tanong ay bakit kailangan ng ibang bansa ang humusga sa ating mga leader? Ang Pilipinas ay may sariling hudikatura
at ang mga senador natin ay nagtatrabaho upang mapanatili ang ating dignidad bilang bansa. Ito ang tunay na laban para sa bayan. Mga kaibigan, ang Pilipinas ay hindi laruan ng mga dayuhan. Ang ating mga senador, sina Robin, Bato at Marcoleta, ay hindi lamang naglilingkod kay Duterte, kundi sa sambayan ng Pilipino. Na nagnanais ng hustisya at kalayaan. Sa 2028 election, suportahan natin ang mga tunay na lingkod bayan na hindi natatakot na ipaglaban ang ating karapatan, ang ating karapatan, okay, para sa bayan, para sa Pilipinas. Mga kaibigan, ang kapangyarihan ay nasa kamay natin. Sa 2028 elections, tayo magdidesisyon kung sinong nararapat sa Senado. Pumili tayo ng mga senador na tulad ni Padilla, De La Rosa at Marcoleta, mga hinintay natin para sa tunay na pagbabago. Ang sweldo nila ay mula sa buwis natin at sulit na sulit ito dahil sila ay para sa bayan. Kaya't ngayon pa lang, i-like ang video na ito, i-subscribe ang channel at i-comment ang inyong suporta sa mga tunay na lingkod bayan. Ano sa palagay ninyo? Paano natin mas mapapabuti ang Senado para sa kinabukasan ng Pilipinas? At kung gusto niyo suportahan ng ganitong content, magpadala ng supers. Ang bawat donasyon ay makakatulong para may pagpatuloy natin ang paglalantad ng katotohanan. Ako si #Wakwidlan. At ito ang katotohanan sa likod ng balita. Hanggang sa susunod mga kaibigan, manatiling matatag, manatiling Pilipino, mabuhay ang Pilipinas.